Ating balikan ang kaso ni Jasmine at ang kanyang nobyo na si Tarkjot Singh. At ano ang nangyari, bakit may karumal-dumal na pangyayari na hindi inaasahan? At ano ang kanyang mga huli nilang ginawa bilang magkasintahan? Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, lumaki si Jasmine sa India at sa kanyang kabataan sa bayan ng Narengar, na matatagpuan sa distrito ng Sangra sa India noong siya ay bata pa, ay hilig na ni Jasmine ang tumulong sa iba. Laging ginagawa ang kanyang makakaya upang tulungan ang kanyang pamilya. Siya ay isang mabait na bata na lumaki kasama ang kanyang kapatid na babae na si Gudmanpreet at kapatid na lalaki na si Sukhmanpreet. Ang malungkot na nangyari sa kanilang pamilya nang mamatay ang kanilang ama. Si Jasmine ay isang teenager pa lang noon. At ang kanyang pagkawala ng kanyang ama ay ang nagpatibay sa kanyang hangarin na maging isang nurse. Umaasa siya na, kasama ang kanyang pagsasanay at pag-aaral, maaari niyang alagaan ang kanyang ina kapag siya ay tumanda na. Sa malaking pangarap na ito, hiningi niya sa kanyang ina kung maaari siyang lumipat sa Adelaide, na matatagpuan sa Timog Australia, upang doon mag-aral ng nursing. Matagal nang ninanais ni Jasmine na maranasan ang buhay sa labas ng India. At napili niya ang isang napakagandang lugar. Kahit sa malayo ang lugar at malayo sa kanyang pamilya. May mataas na reputasyon ang Australia pagdating sa edukasyon. Pero hindi agad pumayag ang kanyang ina, dahil natatakot ito para sa kanyang anak na mapalayo sa kanila. Ngunit dahil sa kagustuhan ni Jasmine na mag-aral sa Australia, sa huli sumang-ayon rin ang kanyang ina. Gayunpaman, may isa pang kondisyon na kailangang sundin ni Jasmine. Kailangan niyang manirahan, kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin, na naninirahan na sa Adelaide, Australia. Masaya naman na tinanggap ni Jasmine ang alok ng kanyang ina. At sa kanyang aplikasyon sa universidad, mabilis naman na aprubahan. At siya ay labis na tuwang-tuwa dahil matutupad na ang pangarap na mag-aral sa Universidad ng Adelaide. Inayos na ni Jasmine ang kanyang mga gamit. Nagpaalam na rin sa kanyang pamilya at sumakay sa kanyang flight papuntang Australia. Nakarating si Jasmine at excited siya sa kanyang bagong mundo sa Adelaide. At sa isang lungsod na puno ng mga piyesta, palakasan, pagkain, at kape. Mayroong rin maraming mga aktibidad sa pagitan ng mga aralin. Dagdag pa rito, nakakuha din siya ng part-time na trabaho sa isang pasilidad ng pangangalaga sa mga matanda sa lungsod na pinangalanan na Southern Cross Care. At habang siya ay nagtatrabaho, itinuturing siyang mapagkakatiwalaan, kaaya-aya, at masipag rin sa kanyang mga kasama at pasyente. Sa panahon ng kanyang pag-aaral sa universidad, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Tarkjot Singh. At agad nagkasundo ang dalawa dahil parehas silang tiga-India. Pareho silang may Indian na tradisyon. Ngunit pareho rin silang naglakbay patungong Australia upang mag-aral. At ayon sa lahat ng mga ulat, sila ay nagkagusto sa isa't isa. Isinilang si Tarkjot ng kanyang mga magulang, na sina Mohan at Jasveer. Lumaki siya sa Balala Village, malapit sa Samrala sa India, kung saan ang kanyang ama ay magsasaka at factory worker. At ang kanyang ina ay isang housewife na nag-aalaga sa kanilang pamilya. Matalino sa klase si Tarkjot, at palaging pumapasa sa kanyang mga pagsusulit. Nakakuha siya ng 95% sa Class 10 CBC exam. Isang pambansang pagsusulit na ibinibigay sa lahat ng mga mag-aaral sa sekundarya. Sinundan niya ito ng pagkuha ng 96% sa Class 12 exam, na nagpapakita ng kanyang kakayahan at galing. Nais ni Tarkjot na mag-aral ng computer science. At matapos ang kanyang unang mga pag-aaral, umalis siya patungong Australia matapos mag-apply para sa isang pwesto sa UNISA, nakilala bilang University of South Adelaide. Noong taong 2016 nagsimula siya sa kanyang degree. At sa pagitan ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya bilang isang respite carer. At noong taong iyon, sumama si Jasmine sa parehong universidad. Sa simula, tila maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga maliliit na kahinaan na umusbong sa kanilang pagmamahalan. Sa simula, hindi malinaw kung paano o bakit nagkahiwalay ang kanilang relasyon. Ngunit sa huli, nag-intervene ang mga magulang nila. At habang ang mga magulang ni Tarkjot ay matigas ang paniniwala na magandang magkasama ang dalawa, at may balak na sana silang magpakasal. Pero may mga pag-aalinlangan ang pamilya ni Jasmine.
Dahil mayroon mga magulang na may magkaibang bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa mga magulang ni Tarek Jot, sinubukan ni Jasmine na kumbinsihin ang kanyang pamilya para sa kanilang basbas sa kasal. Ngunit tila ang kanyang ina, tiyuhin at tiyahin ay labis na tutol sa ideya. Dahil mayaman ang gusto nilang maging asawa ng kanilang anak. Kaya ito'y umano'y tutol sila sa relasyon. At sa halip ay pinilit na tapusin na lang ang lahat ng bagay kay Tarek Jot. Bilang resulta, siya ay bumagsak sa depresyon. Sinabi rin nila na sinubukan ng pamilya ni Jasmine na ipakasal siya sa ibang tao na mayaman. At bilang resulta, si Tarek Jot ay nasaktan ng lubusan at sinubukang kitilin ang kanyang sariling buhay. Ngunit, ang kanilang bayaning anak ay nag-intervene upang iligtas ang sariling buhay. Ngunit mayroon isang ibang perspektibo si Jasmine sa panahon ng mga pangyayaring ito. Siya ay nagreklamo na bagamat nagsimula ang masayang relasyon nila, na naging labis na kontrolado siya ni Tarek Jot. Ayon sa kanya, sinubukan nitong limitahan kung saan siya pwedeng pumunta nang wala siya. Sino ang pwede niyang kasama, at kahit sino ang pwede niyang i-message. Ayon sa ina ni Jasmine, obsessed si Tarek Jot sa kanyang anak at palagi siyang nagpo-propose ng kasal. At sa simula ng 2021, napagod na si Jasmine sa possessive na pag-uugali ni Tarek Jot. At kaya nagpa siya na tapusin na ang kanilang relasyon. Ngunit sa halip na malutas ang kanyang problema, ito ay lalo pang nagpalala ng mga bagay-bagay. Kahit na opisyal na naghiwalay ang magkasintahan noong January 4, 2021, naging malinaw na ang desisyong ito ay hindi matanggap ng kanyang dating nobyo. Nagsimula si Tarek Jot na magharas at mag-stalk kay Jasmine. Maingat niyang binabantayan ang online na aktibidad niya. Sinundan siya mula sa kanyang tahanan. At pati na rin siya ay sinisiraan sa pamamagitan ng mga text message. Tungkol sa mga mensahe, ito ay talagang walang katapusan. Mga banta ang ginagawa sa kanya at sa kanyang pamilya. At madalas niyang binabantaan na sasaktan ang sarili kapag hindi siya babalik sa kanya. Ibinahagi niya ang lahat ng nakababahalang mga pag-uugali na ito sa pulisya. Nagsimula rin si Tarek Jot na bantaan ang pamilya ni Jasmine. Ngunit sa halip na sumuko, ibinigay ni Jasmine ang impormasyon na ito at mga sumusunod na pahayag sa pulisya. Sinabi niya sa mga opisyal na, bagamat sila ay naging magkasintahan ng 9 na buwan noon, tapos na ang lahat sa kanila ngayon, pero patuloy pa rin siyang sinusundan sa kanyang trabaho. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, sobrang possessive siya. Gusto niyang kontrolin kung sino ang kasama ni Jasmine. Sinabi rin na kapag nagagalit ito, kung gumagawa siya ng plano na makita ang mga kaibigan o kung pumunta siya kahit saan nang wala siya. At kung tinuloy niya ang anumang mga plano na ito, madalas siyang tatawagan ng paulit-ulit hanggang sa bumalik siya sa bahay. Bilang direktang tugon sa mga alegasyong ito, formal na binabalaan ng Adelaide Police si Tarek Jot para sa pag-stalk kay Jasmine noong February 2021. Umaasa ang pamilya ni Jasmine na ang opisyal na babala mula sa mga otoridad ay titigil na si Tarek Jot sa kanyang obsesibong pag-ugali. Ngunit noong March 6, 2021, isang buwan na ang nakalipas mula nang binalaan si Tarek Jot ng mga pulisya. At bagamat nagkaayos na ang lahat, nagulat ang mga boss ni Jasmine sa Southern Cross Care Home nang hindi ito dumating sa trabaho. May magandang record si Jasmine pagdating sa trabaho at hindi siya nalalate o absent sa trabaho. Kaya, nag-alala at nagtaka ang kanyang mga kasamahan sa biglang pagka-late niya. Bilang tugon, tumawag sila sa tahanan ng kanyang tiyahin at tiyo upang malaman kung maayos ang lagay ni Jasmine. Pero wala rin sa bahay ng kanyang tiyahin. Wala ring kaalam-alam ang kanyang pamilya sa India kung nasaan siya. At dahil sa pagkawala ni Jasmine agad nagsagawa ng paghahanap sa nawawalang dalaga. At sa kanilang masusing paghahanap ay hindi pa rin nila makita si Jasmine. Nagpatulong na rin ang tiyahin ni Jasmine sa pulisya upang i-report na nawawala ang kanyang pamangkin. Nakakapagduda na basta na lang nawala si Jasmine. Dahil mahal niya ang buhay na kanyang nabuo sa Adelaide. Isang buhay na lalong naging maganda nang maghiwalay sila ni Tarek Jot. Dagdag pa rito, mayroon siyang mga plano na bumalik sa India matapos ang 3 taon. At talagang excited siya na makita ang kanyang pamilya. Nang walang anumang mga pag-aalinlangan, ang mga investigador ay nagtuon ng pansin sa kanyang dating nobyo. At dahil sa kanyang naunang formal na babala, siya ay naging person of interest.
Bagamat kalmado si Tarek Jot habang iniimbestiga, itinanggi niya ang alinman tungkol sa pagkawala ni Jasmine. At sinabing, noong gabing nawala siya ay nasa bahay lang na mag-isa. Pero sa huli nagbago na ang kanyang kwento. Sinabi ni Tarek Jot na sa katunayan ay nakita niya si Jasmine. Ngunit sa kanyang sariling pagkabahala, siya raw ay nagpakamatay. At sa halip na tawagan ang mga otoridad, ibinaon niya ang katawan nito. Nagpasya si Tarek Jot na itago ang katawan ni Jasmine mga 400 kilometro sa hilaga ng Adelaide, sa isang lugar na kilala bilang Flinders Ranges. Ang Flinders Ranges ay isang hanay ng mga bundok na umaabot sa malalim ng South Australia. Matatagpuan sa hilaga ng Adelaide. Ito ay naglalaman ng Bunkers Conservation Reserve at ICARA, Flinders Ranges National Park. Pero sa pangatlong pagkakataon binago niya uli ang kanyang kwento. Sinabi niya na nagkasundo sila na tapusin ang kanilang buhay. Pero hindi pumayag si Tarek Jot kaya hindi sila natuloy. Inamin niyang alam niya kung saan matatagpuan ang katawan ni Jasmine. Sinamahan siya ng investigador at nagmaneho ng 5 oras papuntang hilaga ng Adelaide. Pagdating nila roon naghukay sila kung saan nilagay si Jasmine. At matapos ang malalim na paghuhukay, natagpuan nila ang labi ng dalaga. Isang bagay na hindi gaanong tumugma sa kwento ni Tarek Jot, dahil ang kamay ni Jasmine ay nakatali sa likod, at ang kanyang mga paa ay nakatali rin, at siya ay may tali sa mata gamit ang tela. Nakita rin ng mga investigador ang kanyang salamin, ID, at sapatos malapit sa basurahan. Ang pulisya, na lubos nang nagdududa sa mga nakwento ni Tarek Jot, kaya sinuri ng mabuti ang investigasyon. Nang higit pa, iyan ang oras na natagpuan nila ang mga kuha ng pangangasiwa. Ilan oras bago siya nawala, nahuling nakunan si Tarek Jot sa isang lokal na store ng Bunnings Hardware, sa Mile High End sa Adelaide. Samantala, binili niya doon ang isang lata ng kerosene, ilang gaffer tape, guwantes, pala, at cable ties. Malinaw na ipinakikita ng mga kuha ng pangangasiwa ang isang kalmadong at komportableng lalaki. Malayo sa anumang matinding pagkabahala o kahirapan. Sobrang kalmado siya na pumirma pa nga ng form para sa COVID at nagtanong pa sa isang empleyado ng tulong. Sa isa pang kamera ay nahagip siya habang binabayaran niya ang kanyang binili. Bago siya umalis, na naglakad palabas na may perpektong kasangkapan para sa pagpatay. 1 oras ang nakalipas. Nahagip ng isa pang kamera na nagpapakarga siya ng gasolina sa kanyang sasakyan ng hapon na yon. Matapos kunin ang kanyang telepono ng mga pulis, natagpuan ng mga investigador ang daan-daang text messages na ipinadala niya kay Jasmine at sa kanyang pamilya sa mga nakaraang buwan. Natagpuan rin nila ang 2 hindi na ipadalang text message na isinulat niya kay Jasmine sa mga araw bago siya nawala. Ang unang mensahe ay simpleng nagsasabi, sa loob ng puso ko, kung ano ang nararamdaman ko pero hindi ka maalis sa isip ko. Ang ikalawang mensahe ay walang kahulugan na nagsasabing, ikaw ang dahilan kung bakit ako ay buhay pa. Dahil sa ebidensya nakuha ng mga pulisya, si Tarek Jot Singh ay opisyal na inaresto at sinampahan ng kasong pagdukot at pagpatay kay Jasmine Kaur. Sinabi ng prosecutor na si Jasmine ay humihinga pa ng ibaon sa lupa at kaya nakakain ng lupa na umabot hanggang sa kanyang mababang esophagus. Kailangan niyang malaman sa mga sandaling iyon ang kawalan ng pag-asa ng kanyang sitwasyon. Ang nakakatakot na mga detalye ay narinig sa korte ng kanyang naghihingalong pamilya at mga kamag-anak ng suspect. Ang mga ginawa ni Tarek Jot ay plinano at pinag-isipan mabuti bago gawin ang krimen. Nahuli siya sa CCTV na bumibili ng mga cable ties, duct tape, at pala, mula sa Bunnings. Sinubukan pa niyang gumawa ng alibay. Pinalitan ang sasakyan ng kanyang kasamahan sa bahay at pinalitan ang SIM card sa kanyang mobile phone. Itinapon ni Tarek Jot ang ilang mga ebidensya sa isang rest stop sa daan pabalik ng Adelaide. Una niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagpatay. Sinasabing sinubukan niyang pigilan si Jasmine na kitilin ang kanyang sarili. Sinabi ng abogado na hindi kinaya ni Tarek Jot ang kanilang pagkasira ng kanilang relasyon. Gayunpaman, itinakda ng hukuman ang habambuhay na parusa. Itinakda rin ang non-parole period sa susunod na buwan.
Matapos ang malagim na pangyayaring ito, si Tarek Jot ay nakakulong habang ang mga investigador ay nagtatag ng timeline ng mga pangyayari mula sa sandaling natapos ang kanilang relasyon. Noong early ng March, si Tarek Jot ay pumunta sa Bunnings at bumili ng kanyang listahan ng mga bagay na gagamitin sa pagpatay. Sa parehong gabing iyon, humiram siya ng sasakyan ng kanyang kasamahan sa bahay at pinalitan ang SIM card sa kanyang telepono. Sa konting oras bago mag-10 ng gabi, doon sinimulan ang planong pagdukot kay Jasmine mula sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Southern Cross Care Home sa North Plimpton. Pero patuloy pa rin sa pagtanggi si Tarek Jot na hindi niya ginawa ang krimen. Ngunit may ebidensyang nagpapakita na si Jasmine ay hinawakan at itinali ang kanyang mga kamay sa likod at ang kanyang mga paa ay magkakasama. Siya ay nakabalot ng tela ang kanyang mga mata. May piring sa bibig, at saka kinidnap sa kotse na hiniram niya. Pagkatapos nito, si Tarek Jot ay nagmaneho ng halos 5 oras at mahigit 250 miles papuntang Hilaga sa Flinders Ranges. Si Jasmine ay naranasan ang nakakatakot na antas ng pagkabalisa sa panahong iyon, at si Tarek Jot ay may sapat na oras upang isaalang-alang ang kanyang mga susunod na aksyon. Kahit sa mga nakakatakot na katotohanan ito, wala siyang ginawang hakbang upang itigil ang kanyang plano. Sinabi niya na gumawa siya ng mga tali mula sa cable ties na nilagay sa liig niya, ngunit hindi sapat upang patayin siya. Si Jasmine ay binaon sa lupa ng buhay. Dahil sa isang autopsy ay nagpapakita na siya ay humihinga pa ng ibaon sa lupa dahil sa kanyang baga. Patunay na siya ay buhay pa. Malamang na alam ni Tarek Jot na humihinga pa si Jasmine noong siya ay nagsimulang maghukay ng lupa. Pagtapos ang ginawang krimen, siya ay umalis, itinapon ang mga gamit niya sa isang basurahan at bumalik sa Adelaide. Nang maging pampubliko ang mga detalye ng kaso na ito, hindi nakapagtataka na nagkaroon ng malaking galit kay Tarek Jot, lalo na mula sa pamilya at mga kaibigan ni Jasmine. Bagamat una niyang ipinagwalang sala, pwedeng magbago ang kanyang pagkakasala ilang linggo bago ang kanyang paglilitis. Sa pagkakakulong ng habambuhay, sinubukan ng kanyang depensa na makakuha ng kahabagan sa pamamagitan ng pagtatakda nito bilang isang tinatawag na krimen ng pagkahumaling. Sinabi pa ng depensa na ang kanyang paghatol ay labis na naapektuhan noong mga panahon na iyon dahil sa kanyang pagkasira sa kaisipan matapos ang pagkasira ng kanilang relasyon. Tumutol ang prosecution ang mga paratang na ito at lalo pang ipinakita na may premeditasyon na nangyari bago ang kanyang pagpatay. Ang prosecution ay naglalarawan pa na ang suspect ay hindi epektibo at ipinakita na si Jasmine ay pinahirapan. Ipinakita rin nila na ang dahilan ng kanyang kamatayan ay itinuturing na aktibong panghumihinga at kumain ng lupa. Mahirap huminga ang ganap na takot na marahil ay naramdaman niya na siya ay unti-unting pinahirapan ng husto, at inilarawan ng prosecution ang pagpatay bilang mayroong di pangkaraniwang antas ng karahasan at isang pagpatay na ginawa bilang isang gantimpala o paghihiganti. Binanggit din ng prosecution na ang pagtanggi ni Tarek Jot na magbigay ng impormasyon tungkol sa maraming aspeto ng krimen, kahit na nagka-plead guilty na siya, ay nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi at pananagutan. Ang mga resulta ay hindi maitatawaran. Ngunit tumanggi si Tarek Jot na kumpirmahin kung paano siya namatay, kung paano inihanda ang lugar ng krimen, at kung paano siya inilagay doon. Sa kanyang hatol, sinabi ng hukuman, "Hindi ako makahanap ng mga salita na sapat na maipaliwanag kung ano ang marahil na nararamdaman ni Jasmine nang ilagay mo siya sa libingan at ilibing siya. Hindi ko maipaliwanag ang takot na marahil ay naranasan niya nang malaman niyang ibinabaon mo siya ng buhay. Malinaw na ang paraan na pinili mo para patayin si Jasmine ay napakalupit." Tinukoy din ng hukom na bawat aspeto ng pagpatay at kung paano ito naplano, isinagawa, at nilinis pagkatapos, ay nagpapakita ng malupit na antas ng premeditation. Bilang resulta, noong July 5, 2021, hinatulan si Tarek Jot Singh ng habambuhay na pagkabilanggo na may minimum na panahon na 23 years sa bilangguan. Kapangahasan ang katulad na panahon na ibinigay sa aming huling kaso ni Karen Buckley. Sa oras na maaaring magkaroon siya ng parole, nasa kanyang mga 40s na si Tarek Jot, at kung sakaling palayain siya mula sa bilangguan, malamang na siya ay i-deport pabalik sa India.
Hindi sikreto na ang pag-ibig ay isang komplikadong emosyon, lalo na sa harap ng biglang pagtatapos, at sa walang mapuntahang pagmamahal na nagkakaroon. Maaaring maging galit at puot ang nararamdaman. Ngunit nagresponde si Tarek Jot sa pinakamasamang paraan. Nagpasya siyang kung hindi niya maaaring makatuluyan si Jasmine, ay hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Ang antas ng pagsusundan niya sa kanya ay nakakatakot ng patotoo. Ginawa ni Jasmine ang lahat ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng pag-uulat ng kanyang pag-ugali, at kahit ang mga otoridad. Siya ay isang mahalagang munting batang babae. Si Jasmine Kaur ay 21 years old lamang nang siya ay namatay, at tulad ng anumang ibang kabataang tao sa ganitong edad, mayroon siyang mga pangarap para sa isang malaya at pangako sa kinabukasan. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang makakuha ng magandang edukasyon. Nagtatrabaho sa isang trabaho na kanyang minamahal, at nag-aaral upang maging kwalipikado sa ibang propesyon na mapag-alaga. Sinabi ng kanyang pamilya na siya ay walang hanggang nagmamahal at handang tumulong sa sinumang nangangailangan. At pati na rin ang kanyang pagpili ng kurso sa nursing ay upang mag-alaga ng kanyang ina ng tama, sakaling kailanganin niya ito sa hinaharap. Nakakalungkot na ang lahat ng ito ay ninakaw mula sa kanya. At ninakaw ang kanyang buong kinabukasan ng isang lalaking lubos na nagkagusto sa kanya. Kahit na desperado si Jasmine na maghiwalay, habang ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay may karapatan na magalit sa kung ano ang kinuha sa kanila. Naalala rin nila kung ano ang dinala ni Jasmine sa kanilang buhay at sa buhay ng iba. Ang ilang miyembro ng kanyang pamilya ay bumiyahe patungo sa Flinders Ranges kung saan kinuha ang buhay ni Jasmine. Nagsilbi silang naglagay ng mga bulaklak at magbigay respeto, at bagamat ang lugar na iyon ay hindi magdudulot ng anumang bagay kundi masasakit na alaala, ito ay mahalaga sa kanilang mahabang paglalakbay ng paghilom. Marahil ang kanilang ambisyon ay dalhin ang pag-ibig at awa sa isang lugar na puno ng kalupitan at kahabag-habag. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.